Pinaiimbestigahan na po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang sinasabing problema sa mga makinarya na naipamahagi ng PhilMec sa mga magsasaka. Kasunod po yan ang reklamo ng isang kooperatiba sa natanggap na combine harvester. Ang naturang makinarya mabilis na sira. Sa panayam po ng programang ito kay Secretary Laurel, karamihan sa mga binili ng DA na makinarya ay galing sa Japan. Ipinag-utos din ng kalihim sa DA at PhilMec na magsagawa po ng survey sa mga magsasaka na nabigyan ng makinarya sa karanasan nila sa paggamit ng naturang farm equipment. Kasabay po niyan, plano ring tapusin ng DA ang investigasyon sa umano'y irregularidad sa procurement at pamamahagi ng farm inputs at makinarya sa lalong madaling panahon. Initial findings namin sa rami ng kanilang binanggit, some of them are actually misleading, inaccurate. I'm planning to finish this as soon as possible. Hopefully within March matapos ko yan. And we will submit our report to the Office of the President. Yan nga po ang tinig ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Magsisimula namang bumili ng sibuyas ang State-Run Food Terminal Incorporated o FTI ngayong linggo upang pigilan ang pagbagsak ng farm gate price habang rumaragasa ang ani ng sibuyas. Ipinadala na ng Department of Agriculture ang team ng FTI sa Nueva Ecija para humanap ng cold storage na paglalagyan ng bibilihing mga produkto. Nakasiguro na ang espasyo para sa 50,000 na sako ng sibuyas na tig 28 kilos at posibleng palawakin pa ito. Layo ng pamahalaan na bumili sa presyong makatarungan para manatili ang kita ng mga magsasaka at maipagpatuloy ang pagtatanim. Tinitingnan din ng FTI ang pagbili ng sibuyas sa Occidental Mindoro, Pangasinan at mga lugar tulad ng Cagayan Valley. Kasabay po niya, nagtatayo din ng DA ng mga cold storage facilities para humaba ang buhay ng mga gulay at mapanatiling matatag ang supply at presyo sa buong taon. Tumaas ng 19% ang kita naman ng Maynilad Water Services Incorporated noong taong 2025 dahil nga po sa aprobadong taas singil at malaking gastos sa mga proyekto sa infrastruktura. Umabot sa 15.2 billion pesos ang net income ng kumpanya. Mula po yan sa 12.8 billion pesos noong nakaraang taon, habang sumampa sa 36.6 billion ang kabuuang kita ng Maynilad. Naglaad po ang Maynilad ng record at 26.9 billion pesos para sa pagpalit ng mga tubo at pagpapalawak ng wastewater treatment facilities para mapabuti ang kanilang serbisyo. Bumaba din ang non-revenue water o tubig na nawawala dahil sa tagas at illegal na koneksyon sa 30.7% mula po sa 38.4% noong taong 2024. Aprobado din ang cash dividend na 1.14 pesos kada share na may kabuuang halagang 8.44 billion pesos bilang senyales ng tiwala ng kumpanya sa pangmatagalang programa nito. Nagbibigay ng serbisyong tubig at sewerage ang Maynilad sa mahigit 10 milyong mga residente sa Metro Manila at karatig na mga lugar sa Cavite. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!